worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And His love.
Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Musap ka, Panginoon, susunod ako. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Good morning, Jesus! Good morning. Yan, purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon. Sige po, kami po ay muling bumabati sa inyong lahat mga kapatid, sa ating Comfy family, North, East, West, and South, at sa ating mga kapatiran sa online, sa ating web, sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, at sa aming mga mahal sa buhay. Sige po, tayo pangunahan ni Pastor Fred para sa isang panalangin. Pastor Okay. Fred. Let's bow down our heads and pray for God's blessings. Dakila naming Ama, Diyos namin nakakaalam ng lahat ng bagay sa amin, sa daigdig na ito. Salamat din po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na magtuturo sa amin ngayon na merong purpose ang aming buhay so that we can glorify your holy name. Amen. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Sige, bago po tayo magpatuloy, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa napakagandang pagdiriwang ng aking kaarawan last Monday. Purihin ang Panginoon. Pastor, ang asawa mo, doble 7 na. Nag-77 years old po ako last Monday at salamat sa Panginoon sa lahat ng mga kapatiran na ginawa yung araw na yon ng napakasaya sa aking buhay. Sige po, basahin po muna natin ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 4:23. Ang sabi po sa New King James Version, Matthew 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Sa Tagalog, basahin din natin. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian
at nagpagaling ng lahat ng sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Purihin ng Diyos. Yan, isa yun yan po ang ministry ng ating Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa, kasama po ang pagpapagaling sa lahat ng ating So, sakit. To preach and heal. Yan po ang pinakabuod ng Amen. Ang ating Mga talata memory ngayon. verse. Yes. Yan. Sige po. Basahin po muna ni Pastor Fred ang ating topic ngayon for this, bago tayo mag-awitan. Ito po'y matatagpuan sa John 2:25. Pastor Fred? John 2:25. 2:25. Sa NLT version, no one needed to tell him about human nature, for he knows what was in each person's heart. Sa Tagalog po, hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng bawat tao. Ito po ang magandang balita ng Panginoon, matatagpuan sa Juan 2:25. Panalangin po tayo. Pagpalain mo, Lord, ang banal mong mga salita Yes, Lord. upang sa ganon, makilala namin ang tunay na layunin mo sa aming buhay at makita mo kung ano ang nasa aming mga puso. Amen. Mangusap ka, kami po ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, awit muna tayo. Ang sabi dito is, God is all-knowing, so I am provided for. Kaya si Lord, siya, ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang, ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Purihin ang Panginoon. Siya ang Diyos natin na nakakaalam sa lahat ng bagay. Hindi pa man, sabing gano'n niya, hindi na kinakailangang sabihin pa kung ano ka, kung sino ka, anong kailangan mo, dahil alam na ni Lord. Ayan. Yun ang ating message. Walang nalilihim. Oo. Mga kapatid, ito pong topic natin na God is all-knowing, so I am provided for. Ito po ang last para sa ating part 6. Ito number 5 na subtopic. Ang ating part 6 na pinangalanan nating I am secure, so I live from a place of peace. Noong pong magsimula po tayo dito sa series na to, sa librong I am transformed from sons and daughters of rebel, ito po ay sinimulan namin noong July 31, Pastor. 2025, almost 1 year. Ano, ang ating team noon, to know more about God, His attributes, which we as His children should possess and practice a corresponding attribute for our Christian Lord. So kung ano yung attribute ni Lord,
dapat may corresponding attribute na dapat nating i-practice. Yan po ang naging ating team dito sa ating libro na to, na i-discuss natin ang panghuling topic, yung subtopic. Ngayon, bilang isang review, bago kami magpatuloy dito sa pinaka-last nating subtopic, yung una po natin, yung part 1 po natin, ang ating naging topic is, I am holy so I stand out from the crowd. Yan po ang unang part 1 natin na nagkaroon tayo ng mga subtopic. Ang sabi doon, ang mga subtopic is, God is perfect, so I am growing. God is wise, so I am teachable. God is unchanging, so I am consistent. God is one, so I am whole. God is sinless, so I am pure. I am pure. God is truth, so I am free. Yan. Kaya pag tinanin mo yung God is perfect, so I am growing. yan, Kailangan makita, yung paglago ng bawat isang lalago ka. Kristiyano. If Oo. we stop growing, we start decaying. drying, Oh, drying, drying and decaying. Oo. or dying Yes. spiritually. Yes. Kaya napakaganda na makita sa atin ito yung mga attributes na kino-corresponding doon sa pagiging ang perfect ni Lord, pagiging wise, pagiging unchanging, pagiging isa lang siyang Diyos, pagiging sinless at pagiging truth. Kinakailangan tayo'y nag-grow, tayo'y teachable, tayo'y consistent, tayo'y whole, and tayo'y pure and free. Yan po ang hiningi sa atin at alam ko naman, nung pagka natapos tayo doon sa topic na yon, nakikita sa atin yon, nakikita yung paglago natin. Katulad nga nung ating aspiration for this year, sabi nga naman, to know Him more, to love Him more, and to serve Him more. So pag pure, ano ba yung pure? Ay di ang pure, hindi ka nababahira ng kahit na anumang Ayan. one, di ba? So kapag may iniinom kang purified Purified water, walang ano yun, Hindi walang ano adulterated. Oo. Eh pag iyan ay nadapo ng langaw, ano yun? Adulterated na yun. Yan. Nalagyan na ng germs. Yan. Hindi. Ganyan tayo. Kumbaga, ang kasalanan po ang nagpaparumi sa tao. Kaya yan ang iniiwasan natin. Pag Kaya yan nadapuan ng ano, Oo. pag Kasi ang nadapuan isang- ng Oo. unidentified flying object. Kasi kapag ka God is wise, so we become wise, we become teachable. Natuturuan tayo, we accept correction. Yung part 2, yan. Ang part 2 naman natin, sabi ganon, I am creative, so I use my talents to reflect God's glory. So nagiging creative tayo. Kaya ang naging topic natin dito is, God is diverse, so I am unique. God is unpredictable, so I am imaginative. yes, God is infinite, so I am productive. God is mysterious, so I am curious. God is expansive, so I am intentional. God is detailed, so I am excellent. Yan. Ayan. Napakasarap nung ating tinatapik ito. Ang dami pong mga discoveries, hindi ba? Maraming tayong reflection na nakuha dito sa mga topic na to. Ako tuwan-tuwa ako doon sa God is mysterious, so I am curious. Di ba? Hindi ba kayo nagkakaroon ng curiosity pagka nakita mo yung mga kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon sa atin? Kaya sabi nga gano'n, nagiging isa ka, pagka nalaman mo to yung mga qualities o attributes ni Lord na diniscuss natin dito, makikita mo na ikaw ay nagiging unique, nagiging imaginative ka bilang Kristiyano, nagiging curious ka, hindi ka basta naka-stagnant ka na lang doon sa iyong naririnig, kundi lalo kang nagse-search, di ba? Lalo kang gustong matuto pa at nagiging curious ka at nagiging productive ka at there is then intention to grow more and at nagiging na-achieve mo ang excellence, di ba? Yun ang napakasarap. So, I hope na natuto tayo talaga diyan sa mga topic na yon. Yung part 3 natin, ang naging title natin sige, I am called so I live each day with a purpose. So, pakaganda tayo tinawag, kaya bawat araw ng ating buhay, merong layunin. At ang mga naging subtopic natin dyan is, So, God is sovereign, so I am surrendered. Yes. Suko. suko. At yan. lahat ng bagay ay pinauubaya ko
sa Kanya sapagkat lahat ng bagay nasa Kanyang Kapangyarihan. kapangyarihan o Yes. pamamahala. Pamamahala. Yes. God is missional, so I am ready. Gusto niya So lahat kapag maligtas may eh. mission, Oo. Ready ka? ready. Yes. Because if there is a mission, There wala is- ka nang tutol. Because if there is a mission, there is a provision. Yan. Yes. God is visionary, so I am involved. Yeah. God is faithful, Amen. so I am strong. God is good, so I am generous. Generous. Is God good? Amen. All the time. God So, is good. all the time, God God, is is good. good. So, I am Generous. generous. God is first, so I am fearless. Wala kang takot. Ayan. At ang number 4 naman nating topic is, I am love, so I love without reservation. Yan. Kaya kapag kaalam mo na ang Diyos ay pag-ibig, wala kang tinatangi. Wala kang reservation, wala kang itatago, wala kang itatangi sa kahit na sinong tao. Kaya ang subtopic naman natin dyan ay, God is love, so I am empathic. God is patient, so I am enough. God is skillful, so I am valuable. Amen. Iba yung pagkakagawa Likha sa sa atin. atin, take up Yes, sa atin. oo. Kaya, ano ka, value ka, may value ka sa mata ng Panginoon Oo. at sa mata ng lahat ng Hindi tao. mo ituturing yung sarili mo na baliwala Ano, lang. okay, hindi ka Napakamahal tayo hindi ni ka, Lord. Oo. Hindi ka baliwala. So, God, God is giving. giving, so I am content. Ayan, alam na ninyo yan. Oo. Kontento ka dahil si Lord ang nagbibigay sa atin ng lahat ng pagpapala. Hindi ka kinukulang. God is relational, so I am Inclusive. inclusive. Yes, Ayan. aha. God is global, so I am an ally. Hindi ka Kasama ko enemy. dyan. Oo. Oo. Hindi ka enemy. Meron siyang global heart, Yes. so yung global heart ni Lord, sama ka doon sa nilalaman ng kanyang puso na ang kanyang Layunin. layunin. Without reservation, tinatanggap natin lahat. Yes. Kaya, yung atin namang part 5 na tinapik is, I am confident so I chase radical humility. Kaya ang naging subtopic natin dito is, God is awesome, yeah, so I am humble. God is present, so I am not alone. amen. Ayan. Hindi ako nag-iisa. Amen. Thank you, Lord. Kasama ko kayong lahat. God is eternal, so I am patient. Makapaghihintay ako dahil ang Panginoon buhat dito sa lupa hanggang sa kunin tayo ng Diyos. Kasama natin siya. So Amen. I am patient. God is international, Intentional. intentional, so I am persistent. Yes. God is hope, so I am optimistic. Optimistic, Ayan. optimistic. So, pag nakita natin yan, pag kasi sinabi mo na ikaw ay confident ka, alam mo, hindi ka magyayabang eh. I'm Nakikita confident of this Oo, very thing. mararamdaman mo na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya yung humility na achieve sa atin, kaya yung sabi, ang gusto ng Panginoon, tayo ay maranasan natin yung humble relationship with Him at hindi tayo matatakot. We will not feel alone. Palagi natin siyang kasama kasi yung pangako niya, He will be with us till the end of time. Kaming gano'n niya. At tayo siya ay kinakailangan matutunan tayong maging mapagpasensya. Anong yung ibig sabihin ng patience? Yung matyaga. Nagtsatsaga Matyaga. tayo. At tayo ay optimistic. Maganda ang ating pananaw. Yan, mga kapatid. Yan po yung naging part 5 natin, ng mga tinapik natin na nitong mga nakakaraang sa Thursday. At yung ating part 6 na tinake up, I am secure so I live from a place of peace. So, nandun ang iyong kasiguruhan na ikaw ay nasa isang lugar ng kapayapaan, hindi ba? Kaya ang ating mga naging subtopic, yung una nating 4 na tinake up, Pastor?
God is faithful, so I am peaceful. Hindi ako nag-aalala. Oo. Dahil kasi, Panatag ka. faithful ang Panginoon. Pag sinabi ni Lord, Tapat siya eh. tapat Oo. siya. God is accepting, so I am honest. Kahit sino ka pa man, tanggap ka ng Panginoon. Be open. Be open sa Kanya. Ayan, Be ito open yung to susunod kasi yan. whatever happens doon sa nangyari in the past Oo. because you will Honest be ka. honest to Huwag Him. ka, huwag ka and magtatago. honest Huwag ka na doon sa magtago. ibang tao. Oo, Wala huwag ka mo na nang- itatago. Oo, huwag mo nang ipaglihim pa dahil alam naman niya eh. All we have to do is confess. Tandaan natin, ang isa sa hinihingi sa atin ng Panginoon, manggaling sa ating mismong bibig ang confession kung sino ka at ano ka para maunawaan mo kung anong gagawin ng Panginoon. Kasi that means humility, mga kapatid. Kasi kapag ka i-confess mo, nagpapakumbaba ka nun eh. Ang tao kasi napakahirap tanggapin na may kamalian o may kapintasan ng kanyang sarili. Kaya kinakailangan, dahil we know that God is accepting, tinatanggap kahit na sino ka pa man, sabing gano'n niya, kahit ano pa nangyari sa'yo, kahit ano pang ginawa mo, open ka. Kinaalang, ang gusto lang ni Lord, because He is an accepting God, we should be honest. Kinakailangan meron tayong katotohanan na yung open ka, yung di ba? Because God is all seeing, so I am open. Yun ang ikatlo, hindi ba? Walang pan. Nakikita niya lahat, kaya yung omnipresence ni Open Lord. ka. Yeah. Oo, kahit saan siya. Hayag. Oo, hayag. Lahat ay hayag na hayag sa iyo. Yan. Yan. Amen. And yung last week nga, ang naging topic natin is God is all powerful, so I am saved. I am saved. Oo. Yung konting kwan natin doon. Siya ang lahat Makapangyarihan eh. na makapangyarihan, Omnipotent all God. powerful. Oo, He's an omnipotent God. Ano yun? Omnipotent. Omnipotent God, so I am saved. Oo. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Oo, hindi Kaya ako ay saved. Kaya nga yung naging word natin last Thursday is Psalm 91. Ay kapag ka si Lord ang ginawa mong security guard sa buhay mo, abay, hindi ubrang hindi ka mag-feel safe, hindi ubrang hindi mo maramdaman na ikaw ay panatag ang loob mo, na ikaw ay ligtas na ligtas. Yan. Kaya ngayon po, ito po yung ikalimang subtopic natin sa ating part 6, which also wraps up the whole book of, yan nga, yung ating tinetake up ngayon na I am transformed by the sons and daughters of rebel. Kaya yung kwan po na ito, nawa lahat po ng attributes na hiningi sa atin ng Panginoon na ipapractice natin. Makikita mo na talaga nagbago ka na. Kapag ka nakita na sa'yo yung, di ba? Kasi alam nyo, as we go on hearing, and we, as preacher, na ituturo namin ito po ay talagang naipapamuhay na namin. Kasi talaga naman kapag kami nangyayari sa amin dalawa ni Pastor Fred, ipinaalala ito eh. Pinaalala lahat itong naituro namin eh. Hindi ba? Papaalala sa'yo na, hoy, kayong dalawa, walang nalilihim kay Lord, ano man ang ginagawa niyong dalawa. Hindi ba yung ganon? So, He is an all-seeing God. Kaya sasabihin ganon, maging open ka lang. He is an accepting God, huwag ka nang magtago. Be honest to Him. He is a faithful God, kaya at peace ka lang, panatag ka lang. And God is all-powerful, napakamakapangyarihan siya, kaya ikaw ay ligtas, anuman ang nangyayari sa kapaligiran mo, may kaligtasan. Kaya ngayon naman, ang ating topic is God is all-knowing, I am provided for. Walang hindi niya ibibigay sa atin. Kaya meron akong isang gustong kwento. Ito po isang standard. Kasi pag tinignan mo itong God is all-knowing, para bang maraming tao kasi na marami itinatago pa sa buhay nila. Pagkatapos, hindi nila matanggap na sila ay provided for. Hindi nila matanggap na ang Diyos ba magbibigay, ganon. Kasi nga, lalo na yung mga wala pang relasyon sa Panginoon, hindi nila matanggap yan. Para sa kanila, imposible. Merong isang kanta na gustong-gusto ko dito, Pastor. Hindi sila, Oo, hindi nila kilala. kilala. Oo, hindi nila Pero kilala. ang sabi nila, nakikilala ko. Pero hindi niya kilala kung sino siya. Kilala Oo, niya, kilala pero sa hindi salita. niya kilala kung sino ang Diyos.
na nagpo-provide sa ating lahat. Wala nga kasing relasyon. Okay. Hindi pa na-establish ang relasyon. Kilala sa salita. Parang katulad natin, kilala natin si President Bongbong Marcos. Pero may Hindi ka relasyon ka kilala. ba? Hindi ka naman kakilala niya. Di ba? Para bang, yun eh. Kilala ka. Samantalang tayo, sasabihin mo, kilala ko naman ang Diyos. Kilala mo nga ang Diyos. Pero may relasyon ka ba sa Kanya? Yun yung iba yung relasyon eh. Iba yung talagang tunay kayong magkakilala. Kaya meron akong isang awitin na gustong-gusto kasi para bang doon sa mga tao na hindi makapaniwala na si Lord ba talaga, totoo, ibibigay niya lahat ang aking pangangailangan? Totoo ba na detalyado sa Kanya yung buhay ko? Talaga bang intentional ni Lord na nangyayari ito sa buhay ko? Yung mga attributes na kinuha natin, totoo ba na yung kapayapaan ay matatanggap ko kapag nandyan ako, sumama ako sa Lord? Parang yung isang awitin na, The Impossible Dream, Pastor. Tuwa ako dito sa lyrics na to. Tingnan nyo ha, ito ay medyo kukunin ko yung kanta, pero tingnan nyo yung lyrics. Yan. Para bang sa ibang tao, imposible. Imposible talagang maramdaman na alam niya lahat na ipoprovide niya lahat, lalo na yung provision. Parang imposible. Ang laki ng utang ko kaya, sister, million. Ipoprovide ni Lord. Kapag may relasyon ka sa Panginoon at alam ng Diyos kung paano ka tutulungan, hindi imposible. Pero sa ibang tao, impossible. Sige. To dream, the impossible dream, to fight, the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. Nakita niyo yung wordings? To fight the unbeatable foe. Kasi paano mong lalabanan yan? Ang kalaban ko ay ganito, ang kalaban ko ay isang tambak na utang. Isang tambak na maniningil. Sabi niya, to bear the unbearable sorrow. Napakasakit ng ginawa sa akin, kapatid. Ganon, yung mga ganon. O to run from where the brave dare not go. Para bang tatakbo ka dahil kahit na yung matapang, hindi pupuntahan yung pupuntahan mo. Sige nga, to right the unrightable wrong, parang hindi na mangyayari, sister, parang hindi na talaga maaayos. To be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. Kaya ito, sabi ganun ng awitin, this is my quest. Ito yung aking laban. To follow that star. No matter how hopeless, no matter how far. To be willing to give when there's no more to give. Ibibigay ko ang lahat, matupad lang o kaya masolve lang ang problema ko. Where there's no more to give. To be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Parang nakita ko dito yung impossible din, yung itong lyrics na to. Dito yung, and the world will be better for this, that one man, sabi nga, scorned and covered with scars. Sino ba to? Si Lord to eh. Alam niyo, natutuwa ako, sabi nga ni Pastor Fred, yung mga lumang kanta, kasi yan mga kinumpose just right after the war. So yung karamihan ng mga lumang kanta, yung puso ng nag-compose nito, nararamdaman talaga kung ano yung sobrang sakit, hindi ba? Kaya itong tao na nag-compose nito, parang imposible yung kanyang ipinagpipray eh. Pero sabi gano'n niya, I will follow the star. This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far. Kaya sabi gano'n niya, susundan ko yung bituin, di ba? Nakakatuwa. Kapag ka tinignan mo spiritually, on the spiritual side, itong awitin na to, ano pa man ang mangyari, kapag kakilala mo si Lord,
kapag kakilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, gagawin at gagawin mo tong quest na to. You will follow the star, yung parang yung sinundan ng 3 haring mago, para lang makita ang Kristo, parang kung saan nandun ang iyong salvation. To be willing to die kahit na ano, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi talaga si Lord kasi namatay para sa bawat isa sa atin. Sabi nga, so that honor and justice may live. And I know it will only be true. Di ba? To this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I lay to my rest. So, andun ang kapayapaan kasi makikilala mo kung sino ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kasi sabi nga niya, He is faithful so I will be peaceful. Di ba, Pastor? Kaya sabi ko nga ganun, ang gaganda naman ng mga awitin dati. Napaka-meaningful, para maikukuhan mo nga, sabi ko nga doon sa mga kapatiran na tinuturan ko na isang araw. Alam niyo ba itong awitin, kung pwedeng dyan ka na, awitin pa lang nakakapag-preach ka na eh. Di ba, Pastor? Andun na yung Talaga. awitin eh. Mm-mm. Kaya napakasarap na yung ating pinag-aaralan ay nandoon lahat na yung, yung ano yung gusto mong sabihin, nasa awitin na. Thank you, Lord. So, And yung ating yung God's omniscience, omnipotence, God is all-powerful. Yeah. He is a wonderful. Sabi nga naman niya, yung ating prayer na magiging parang He's an omnipotent God. Sabi gano'n niya, sasabi mo, what a wonderful Savior is Jesus. What a wonderful Lord is He. He guides me every time I fall. He guides me every time I do wrong. What a wonderful Savior is Jesus. He is an omniscient God na kahit na ano pa, wala kang maitatago. He's always there to provide us. Sabi ganun niya. Itong attribute ni Lord na all-knowing, ay almost the same as all-seeing and all-powerful, yung mga naging last topic natin. Kasi alam niya lahat eh. Wala kang maitatagi. So, if God is all-seeing. omnipotent, Oo. He is all-powerful. Oo. So, if God is omnipresent, He's He is all-seeing. also God all-seeing as well as God is all-knowing. Oo, dahil kapag ka sinabi mong omniscient, eh kita niya yan. Pero pag omnipresent talaga, all-seeing yan. Kahit na anong lugar ka magtago, kita niya eh. Kaya halos yung attribute ni Lord na omnipotent, omniscient, and omnipresent, nandito sa ating mga pagtuturo na all-knowing, all-seeing, di ba? Ngayon, yung all-powerful. Kaya napakaganda na nauunawaan mo kung ano ba ang meaning nung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano yung attribute niya. Yan. So, Thank you, God, Lord. all-seeing God, Oo. and all-knowing God, that means God's omniscience. Yan. Yes. Present siya dahil nakikita niya at nalalaman niya. Alam niya lahat. Alam. He is absolutely perfect in knowledge. Wala yung God is too good. God is too wise to be mistaken. Sabi doon sa isang awiting standard, God is too good to be unkind. Sabi nga niya, if you don't know what to do, trust His heart. Yun yung isang awitin. Sabi niya, He's so wise that siya magkakamali. Kaya He's all perfect in knowledge. Hindi uubra na, kasi all-knowing nga eh. Hindi uubra siyang magkamali. Kaya kayang-kayang i-provide ni Lord lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong matakot doon. Doon tayong maniwala. Hindi ba? Napaka-makapangyarihan niya. He's so powerful. Walang imposible sa Kanya. Walang hindi niya ibibigay. Di ba sabi nga ganon? He owns heaven and earth. Yung pa bang maliit na pangangailangan mo, hindi niya kayang ibigay? Di ba? Sabi nga doon sa prayer. Di ba? Kayang-kaya. 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 Yes. Kayang-kaya. When we say God is omniscient, tulad nung na all-seeing and all-knowing, when we say that God is omniscient, this is what we mean.
that God knows all things Yes. and absolutely perfect in knowledge. Oh, yun nga, Alam sinabi niya natin ang kanina. lahat Oo. ng bagay Yes. at yung kanyang yung kanyang kaisipan perfect, Amen. walang mali. Kaya Thank you, Lord. hindi siya kakamali ang Diyos sa pagkakakilala, pagkakatawag, at ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso. Perfect. Amen. Yan. Kaya, yung attribute ni Lord, Since God's attribute is being an all-knowing includes His attribute to be an all-seeing. Amen. Nakikita niya lahat. lahat. He also knows everything that happens in every place. Ha? Yes, kaya all-seeing Every kasi. place and all occasions. Therefore, this attribute also includes the omnipresence of God. Ayan. Yes. Kasi kapag ka Wala sinabi ka mo nakahanapin all-seeing pa. yung last time natin, kahit saan ka nagpunta, kita ni Lord. So, omnipresent siya, di ba? Kaya yun ang kasi, kaya, ganun din doon sa omniscient. Kaya yung mga related yan, mga attribute ni Lord, di ba? Ang kagandahan lang doon sa omniscient, Pastor, pati yung nasa isip mo at nasa puso mo, nababasa ng Alam, Panginoon. hindi AI yun. Hindi AI. Hindi, Oo, sige. This means that God is present everywhere. everywhere. This attribute is closely connected to omniscience and omnipotence of God. For if God is everywhere present, He is everywhere active. Amen. Kung saan everywhere, Na, hindi siya tulog, kung hindi active talaga siya. Gumagalaw siya. Gumagalaw siya para sa atin lahat. Eh? And possesses all knowledge of all that transpires in all places. Kung Yes, ano alam ang nangyayari, Yeah. alam din niya, wala Walang kang nalilingid, maililihim. mga kapatid. Lahat yung nangyayari dyan sa ating bansa ngayon, yung sa Senado, sa Kongreso, lahat. Alam niya. Wala pong nalilingid sa Panginoon. Kaya wag tayong nararatel dyan. Lahat. At mayroong kung- magandang mangyayari doon. Yes, kung Hindi naniniwala pwedeng wala. tayong ang ating prayer ay sasagutin ng Panginoon, huwag tayong maratel. Ganyan lang tayo, kalmado lang tayo. Dahil walang nalilingid sa Panginoon at hindi niya pababayaan ang masama ay mag-prevail. Ayan, dyan ako sa ludo. Just be Oo. under the control Yes. of Dyan ako. God because He is omnipresent, omniscient, all-powerful God. Omnipotent. Doon, Yes. omnipotent, doon tayo sa Kanya. Yes. Gaganda ang pananaw natin sa buhay. Amen. Gaganda kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Because we acknowledge His attributes. At Amen. in-acknowledge mo ang attribute, we will be patient. Amen. Yan. Meron lang konting kwan lang. Ganito yung mga kapatid. Ang basahin ko ha. This, however, does not mean that God is everywhere present in a bodily sense, nor even in the same sense. For there is a sense in which He may be in heaven, His dwelling place, in which He cannot be said to be elsewhere. We must guard against the pantheistic idea which claims that God is everything while maintaining the scriptural doctrine that He is everywhere present in all things. Ito po kasing salita na to, medyo pinagkuanan namin ni Pastor Fred. Sabi niya, parang hindi ko maintindihan ito. Diba? Yung nakasulat kasi doon sa libro naming pinagreferan nito. Sabi niya, yung word na pantheistic, pantheism, yung P-A-N-T-H-E-I-S-M, ay H-E-I-S-M. This is, pantheism is the philosophical and religious belief that the universe and nature are identical to divinity. It operates on the core principle that God is all and all is God. Pantheism is a diverse family of philosophical and religious beliefs that equate reality with divinity. Yun po yung mabigat kasi alam niyo po ba yung sinasabi dito na yung reality and divinity? Parang ito po ay isang
paniniwala na medyo hindi po matanggap ng iba pong mga sekta o ng mga scholars natin ng mga kwan. Kasi ang tandaan natin kasi si Lord hindi po pwedeng ang hirap pong paniwalaan na sasabihin mo identical yung universe and nature sa divinity. Kasi tandaan natin ang Diyos hindi maninirahan sa lugar ng mga masasama. Alam niya ang lahat. Walang imposible doon. Hindi natin mapapasubalian yan. Lahat alam niya. Nakikita niya ang lahat, pati yung kabutihan at kasamaan, nakikita niya. Pero hindi mo siya po pwedeng isama sa masasama. Kaya hindi po pwedeng equate mo yung reality and divinity. Kasi ang reality, man is sinful, hindi ba? Kaya yan, magiging kwan lang yan kung maboborn again ang tao. Kung ma-feel with the Spirit of God. Yun yung ating naging topic Sunday, di ba? Kaya kung yung infilling of the Holy Spirit, kapag ang tao ay na-filled with the Holy Spirit, that's the only time na yan ay may equate sa divinity. Pero kung sabi mo, basta yung universe lang o yung mga creation lang ng Panginoon na hindi naman nagpapa-under sa control ng omnipotent God, hindi po pwede eh. Kasi by nature, sinful po tayo. Kaya sabi nga doon sa John 4:24, God is spirit. Di ba? He is spirit and we can only worship Him in spirit and in truth. Paano mag-worship in spirit and in truth ang isang taong makasalanan? Kapag wala sa kanyang espiritu ng Diyos, hindi po pwede eh. Kasi sabi ni Lord rin, Isaiah 66:1, sabi nga niyo, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Yan, ganyan katindi ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya hindi mananatili si Lord sa lugar ng mga madumi at lugar ng mga makasalanan, lalo na sa lugar ng mga may Diyos-Diyosan. Sa lahat ng ayaw niya, ay yung mga tao na sumasamba sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat, na ini-equate, ipinapantay sa Diyos. Hindi pwede. Ang Diyos ay Diyos. Walang maari. Because He is a jealous God. Wala kang po pwedeng ipantay sa Diyos. There's no other God like Him. Siya lang po ang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan. Kasi Kaya walang kwan. Pagkamatay mo, Oo. judgment na. Yes, Hindi Hebrews po pwede 9:27. dito, baka akala nila Oo. na dito yung mga tao na makakasalanan at naghihintay Amen. ng kapatawaran. Tapos na yon, kapatid. Ang Take note. Makikita mo lang kung paano napakabait ng Panginoon. Kasi ang araw, sumisikat sa mabuti at sa masama. Sa mabuti At at sa masama. Dito masama, Pastor, huwag ka magtuturo na kahit na sino. Hindi ba? Kasi kapag ka tinignan mo, yung provided, hindi ba? God is all-knowing, so I am provided for. Alam ng Diyos nga. Alam ng Diyos. Kaya, provided ta. Alam niya, yung awa niya sa lahat ng tao, kaya yung araw, hindi po pwedeng sa mabuti lang sa shine. Di ba? Para bang, eto yung, nakakatuwa nga. Kapag ka hindi mo, pag tinignan mo yung, ginamit mo yung sarili mong utak, paano nga yun ha? Kung nga ipoprovide lang ni Lord yung mga mabubuti, makikita mo, madilim dito. Kapag ka, makikita mo, no, wala yung araw sa tapat nitong taong ayaw niya at yung mga taong mahal niya, siya nandun lang ang araw. Hindi pwede. Ganun katindi ang Panginoon sa pagmamahal niya sa buong mundo. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him. Yun lang. Sa dami ng tao sa buong mundo na inaarawan ng kanyang araw, di ba, na sinisikatan ng araw, yung lang tumatanggap sa kanyang anak na si Jesus, yan lang ang magkakaroon ng eternal life. Yung judgment day, yun yung sinasabi ni Pastor sa Hebrews 9:27. Doon magkakatalo. Pag kinuha ka na ni Lord, di ba? wala na, tapos na Ang yun. provision mo, eternal life. Naghihintay ka na lang. Yes. Oo, ng alam ni Lord final kung sino ang kanya at judgment. hindi. Hindi mo siya pwedeng Oo. anuhin. Yan. Paghintay na, baka magbago ang
isip na hindi na magbabago yon. Matuwa ka, no? Kaya nga sabi nga ganon, uy, yung ulan, pulo-pulo ang ulan. Di ba? O bakit dito sa amin, walang ulan? Dito sa inyo may ulan, di ba? Ganon. Hindi natin ma-question yan. Si Lord lang yan ang maaaring sumagot niyan. Pero ang maganda dyan, lahat naman yan ay magkakaroon ng ulan. Yan, salamat sa Panginoon. Kaya, sabi nga ganon, take note, humans are made incredible. Sa ngayon, present. Sa present ngayon, di ba? Ang mga tao, they made incredible progress with technology. Yan. Yan naman ngayon, ay, di ba, binigyan tayo lahat ng tao, binigyan ng kaunawaan, ng katalinuhan. Yan, grabe. Kaya ngayon doon sa Garden of Eden, di ba? Ang kinain ni Adan at saka ni Eva, yung tree of the knowledge of good and evil. So, yung knowledge, ang natanggap nila ay karunungan ng mabuti at masama. Kaya ngayon, at present time, may incredible progress ang ginawa ng mga tao na may karunungan sa technology in the last few decades. But, itong technology na to, it is unlikely a phone will ever be able to read our minds. Itong technology na to will never be able to read our minds. They are not omniscient. Yung bang technology na yan, yung AI na yan, nalalaman kung ano iniisip ni Pastor ngayon? Wala, hindi. Na nasa puso ni Pastor ngayon? Hindi. Kahit na sabihin mo lahat ng gadget na yan, merong nagsasabi na pag yan ng gadget, malalaman kung ano yung dinidream puso mo, mo, yung puso mo. Hindi pa rin, kahit na ano pang kwan mo, hindi yan mapapantayan yung ginawa ng Panginoon. Napaka-unique ang pagkakagawa sa ating mga anak ng Diyos. Omniscient, all-knowing, Yes. omnipresent. Allah talagang yung lahat ng mga gadget na yan, kulang pa rin. Nakakatuwa nga lang talaga yung gadget ngayon. May autocorrect na ngayon eh. Lalo na, ang nakakakwan lang, lalo na kapag ka yung cellphone mo, hindi ba, nagkukan ka. Kinukorek ka, Tagalog yung sinusulat mo, nagiging English. Oo, na, yung pan mo, yung sinusulat mo na pagpalagay na nating mga sample niyan, hindi ko na lang makwan. Pero hindi naman yan ang isinulat ko. Bakit? Kaya ko hindi mo i-review yung iyong message bago mo i-send. Mali-mali spelling eh. Pero yung nakakatanggap, alaw niya na in-autocorrect yung iyong message. Ganito. Ginawang English, yung Tagalog mo, ginawang English nung kwan. Sabi mo, hey Google, Oh. what is the meaning of night? Oo. Ito, sasagot yun. Night, darkness, opposite of day. Hindi. Yung ibig mo Kung sabihin, ang yung tanong mo, ang ibig mong KNIGSC. sabihin, anong ibig sabihin ng gabi? Ayun, gabi, yan. Oo, marami kasing kwan nga. Maraming yung sa technology, nag-autocorrect. Alam ko, naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kapatid, lalo na yung kami mga senior na hindi naman sanay hindi naman techie, di ba? Pag tayo nagsulat, ba't ganun? Hindi naman yan hindi naman yan ang sinulat ko, bakit iba yung lumalabas? Natatawa na lang sila. Ay, mami, kasi may autocorrect po yung inyong ganito. Kaya nakakatuwa na, sabi nga niya, sabi nga niya, that means we'll be dealing with autocorrect fails for a long time to come. God, on the other hand, can see inside our minds. He knows what we think, dream, fear, want, hope for, and plan to do next. So, ang kinuha natin, yung technology na present ngayon, hindi po pwedeng makapantay dun sa ginawa ng Panginoon sa atin na katulad na ating kaisipan na binigay ng Panginoon, yung ating puso na binigay ng Panginoon. Hindi pwede, hindi nila kaya yan. Kaya lang yan, yung ma-detect kung may sakit ka sa puso. Yung mga yung mga scan, yung CT scan, yung mga, di ba? Hi, AI. Oo. Ano magiging future ko? Sino ang aking magiging asawa? Ano ang aking aking gusto Meron yung, ang nasa kwan dyan, yung parang ima-match ka. Pagkatapos yung itsura mo, ano itsura mo pagtanda mo. Yun, grabe. Pagka Pero ang tinitingnan salita mo, ng Diyos, ang sabi, my future
is in your Your hands, hands, Lord, Lord. That is why I greatly rejoice. Kung sabihin siya ni AI na, ang magiging asawa mo, mahaba mukha. O, edi ayaw mo na mag-asawa ngayon. Kasi natutuwa lang ako sa mga kapatid natin na gumagamit nga nung ganyan na, hindi ba, sa gadget. Gusto nila, lalo na, medyo chubby ka. Pagkatapos, gusto mo sexy. Pero yung mukha mo nandoon, ilalabas yan. Ang ganda-ganda mo. How I wish. Yung wish ko lang yon. Yan. Ganon yung mga, yung natutuwa lang ako nakikita, o nga, no, ang ganda mo kung ganyan ka. Kung ganyan ka kapayat, kung ganyan ka kakakwan. Pero ang napakaganda doon, sabi nga ganon, let's be honest, mga kapatid. Let's be honest to the Lord. Intentional yung pagkakagawa mo eh. Walang aksidente eh. Kahit tanggapin mo, ganyan ka. Ganyan ka kaganda na ginawa ng Panginoon. Pero, syempre, how I wish, lahat naman tayo nagwi-wish na ganun tayo kaganda, ganun kaganda yung ating katawan. Kaya, God does not rely on algorithm also. Yung pag sinabi mong algorithm kasi, yun yung kasanayan na palagi mong yun ang i-feed sa'yo. Sabi nga ganun nung minsan nung nagkakatuwaan kami. Yan palang mga cellphone natin, nakikinig kahit na hindi natin ginagamit. Kasi, nag-uusap kami tungkol sa pagkain. Pagkatapos, pagdating dun sa yung mga notification, lumabas yung lahat ng restaurant, lahat ng Jollibee, McDonald's, yung ganyan. Nagpinag-usapan lang namin, burger, Pagkatapos yun yung pagkatapos sa algorithm po, kasi kung ano yung kahiligan mo, let's say katulad ko, ang hilig ko sa mga action movie, alam mo ba yung aking mga puro action movie yung mga lumalabas? O, kaya kung mahilig ka sa Bible verses, ang daming Bible verses na lalabas dun sa iyong cellphone, padadalang ka kung gusto mo yung mga artista, mga politiko, kung ano po, yun ang tinatawag na algorithm, yung usual na kahiligan mo sa isang bagay, doon ka ididil nitong mga progress in technology. Yan. Nakikinig po yan. Wala pong lihim. Kaya nakakatuwa na palaging si Lord ang pinag-uusapan natin na kung ang algorithm mo tungkol kay Lord, puro Bible verses ang ipadadala sa'yo ng Facebook, ni whatever, YouTube, whatever. Lahat yan, yung sa Google na yan, lahat yan ibibigay sa'yo. Pero ang maganda, mamili ka, ano bang algorithm mo? Ano ba yung mo? Hindi po to, God is not an AI, He is not an artificial intelligence. Hindi po. Hindi. Wag nating ipapareho, wag tayong kukuha ng information lang yan. Information, it helps. Wala nang problema doon eh. Accepted natin yan. Nakakatulong. Maaring lalo na kung ang bibigat ng encyclopedia. Dati, hindi ba, Pastor? Nung nag-aaral ako, ang ating references, puro ang lalaking libro, ang mga encyclopedia. Ngayon, magtanong ka lang kay Google, magtanong ka lang kay Artificial Intelligence, makakagawa ka na ng lesson, makakagawa ka na ng research, references. Makikita mo, ganyan kagaling po ang latest technology. But, sabing ganun niya, hindi siya predictive text or a phone tree or any other strategies human have invented to try to solve people's problems automatically. Hindi kaya. Hindi kaya niya na i-solve yung problema mo sa marital problem mo. Paano sasabihin ni algorithm yan, ni AI yan? Pagpalayin na nating maghihiwalay kayong mag-asawa, itatanong mo ba yan kay Google? Paano? Ang hirap. Kilala ba ni Google yung husband mo? Kilala ba yung wife mo? Kilala ba yung ganito? Hindi po. Walang makakasolve niyan kundi ang Panginoon. Only the Creator. Only our God who is Huwag mo ipapantay never. ang karunungan, kapangyarihan, ng Diyos. at yung kanyang attribute na siya, kahit saan naroon siya. Oo. Tandaan natin. Oo. Huwag natin ipapantay. God is an Knowing all-knowing. God. God is All-seeing, all-seeing, all-powerful. omnipresent, omniscient, and lahat-lahat na. Ano siya? Pinakamataas siya. Kaya yung mga AI, I am not, Hindi natin dinidiscount yun. Hindi ko inaano. Hindi natin binababa. Pero, binababa.
Pero wag natin compare. ipapantay. Karaniwan kasi, meron akong nabasa sermon Aha. with for lazy Christians. Kasi tamad ka eh. Pindutin mo na, may lesson ka na eh. Yes, immediate di ba? For busy pastors. Pero, Oo. It helps. mga It helps. nakikinig na marunong niyan, alam na alam kung saan nanggaling Galing. yung iyong lesson. Maganda po. Hindi sa puso ng Panginoon. For reading purposes, maganda. Pero iba yung revelation, personal revelation coming from the Lord. Ang ano Kasi doon, ang dapat ikaw muna. Ikaw munang matuto. Ikaw muna. Nakarinig ka personally sa Panginoon. Walang makakapantay dyan. Yung revelation at saka yung illumination na ibibigay Illumination. sa iyo ng Panginoon na nabuhay o nagkaroon ng rema, yung salita ng Diyos sa iyo. Yan pong salita ng Diyos, walang problema po, nandyan po yan. Ibinibigay, andyan po sa Biblia, everybody, sabi gano'n niya, open to all. Pero ano ba ang revelation sa iyo? Yan ba'y buhay sa iyo, sa buhay sa mo? Ayan. Meron okay. kasi doon sa Bible, doon sa likod, yung what is evangelism? Aha. Hindi sinabi, yung Matthew 28. 11:28, 18, Come to me, all of you. 18 to Matthew 28, 18. 20. Halimbawa, Great kung Commission. ang isagot sa iyo Oh. ay, kailan ako pupunta sa Amerika? Wala na. O ayoko sa Amerika, gusto ko na dito, gusto ko lagi ako nasa center. Yeah. Paanong, doon sa evangelism, maraming sagot doon. Siguro mga 6-7 sa isang sinasabi mo, di ba, 6 o 7 ang ibig sabihin na hahanapin sa Bible. Hindi alam nila yan kung ano yung noong gusto mong malaman at intensyon ng mga taong sumasagot sa iyo, hindi nila alam yon. Ang Yan nga. nakakaalam lang ang Diyos sa pamagitan Yes. ng banal na salita ng Diyos through revelation, illumination. Yun. Yun nga yung sinasabi ko, Pastor. Yung ating, yung pag-research natin si AI o kaya sa kay Mr. Google, po pwede ka magtanong, ang dami niyang ibibigay. Bibigay niya lahat yan. Pero still, it's your mind coming from the Lord ang pipili Alin ang siya. tunay? Oo. Yung mag-illuminate sa'yo, yung magkakaroon ng revelation sa'yo, sa dami niyan. So it's a guide. Yan. Yun lang, binibigyan ka ng idea, yung ganyan. Pero still, yung ano man ang sabi mo nga, yung sa sermon ng kung sino man, magkakaroon niya ng buhay, depende sa bibigay na anointing ng Panginoon. Still, the anointing comes from God. Hindi nanggagaling kay AI o kay Mr. Google. Because God is our Father and He is personally involved in us. Anak ka ng Diyos eh. Si Lord mismo, bilang Ama, magsasabi sa iyo, anak, yan. Andyan yung personal na relasyon mo sa God the Father at ikaw mismo na bilang anak niya, i-guide ka. Sasabihin sa iyo, ito ang ibigay mo anak, ito ang ituro mo sa kanila. Ito ang pangangailangan. Si Lord mismo magsasabi kung anong pangangailangan ng crowd na kaharap mo. Yan ang napakaganda. Kasi si Lord visionary. Siya ay involved. Kaya involved tayo. Nakikita niya yung future. Tayo hindi natin kita eh. Siya kita eh. Siya nakakakita kung sino yung kaharap natin. Hindi natin kilala, di ba mga kapatid? Hindi natin kilala yung mga taong nasa harap natin. Pero the Lord knows. Tsaka through the power of the Spirit, convicted ka, Oo. convinced ka. Yeah. Pag sinabi sa iyong, huwag ka munang pumunta roon. Yeah. Alam niya yung sitwasyon mo eh. Alam niya yan. Oo. All-knowing God. Yes. Yung ito kung ganito ka, pumunta ka sa ganito, ang haba-haba ng answer niya. Aha. Papaano yan? Hindi Alin naman doon? yan. Oo. So Kaya you ngayon, consult the all-knowing God, the omnipresent God, which knows every situation today, tomorrow, and
forever. Yes. Yan. Yan ang maganda. Ang nakakatuwa lang, para ring kung wala man yung AI na yan, kung wala man yan yung Mr. Google na yun na matatanong mo, ikaw mismo nakipag-usap sa Panginoon. Kasi yung scripture mismo, bibigyan ng illumination ni Lord yan. Bibigyan niya ng rema. Yan ang sabi nga niya, if you have the Holy Spirit, you don't have to ask for anybody to teach you. Because God, the Holy Spirit, will teach you. Siya mismo magtuturo sa iyo eh. Kahit wala yan. Mas matibay yun, may kapangyarihan yun eh. Kapag ka mismo kay Lord, kapag ka nabuhay ang salita ng Diyos, pag sabi nga niya, hindi ba si Jeremiah na bawat salita si Samuel, pastor. Samuel. Oo, walang salita ni Samuel na nahulog sa lupa na nasayang, hindi ba? Sa John 3, as per Samuel 3 ba yun? Per Samuel. Kaya, yung bawat salita na namumutawi sa labi ni Samuel, ni Prophet Samuel, Every word that proceeded from the mouth of Samuel did not fall on to the ground. Yes, Yung hindi nasayang. purpose, noong mga salita na sinabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, pinakinabangan ng lahat ng tao, Yes. makikinig. Parang yun nasa Isaiah 55 ba yun? Sabi gano'n niya, yung salita ng Diyos ay parang ulan. Di ba? Parang ulan. Sister Jam, yung lyrics nga noon, yung tulad ng ulan at hamog, pagdampi sa lupa, di ba? Ay nagiging pandilig. Yan. Kaya bawat salita ng Diyos, hindi nasasayang. Kaya yan ay sabing ganun niya, because God knows everything, we can trust Him to care for us. Maari nating asahan na siya ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Doon Thank you, Lord. sa Isaiah 5:1, Aha. meron doon ang word ng sabi, Aha. I am the vine, my father is the gardener. Pero doon sa John 15, I am the true vine. Ayan. Yes. Sa Isaiah 5 kasi, nagtanim si Lord, pero bakit, sabi gano'n niya, ang tanong niya, bakit ang bunga maasim? Maasim. Mm-mm. Eh, Samantalang kasi- ginawa naman lahat ng gardener ang ginawa. Sabi di doon ba? sa John 15, kasi Siya ako ang tunay na puno ng ubas. Ayan, ang Yes. pinakamaganda niyan. Napakaganda nun. Kaya sabi nga ganun dito, we have to listen to the word of God, the word of Jesus to His disciples. Sa Matthew 6, sabi nga, therefore I tell you, do not worry about your life. Kaya nga merong pa yung assurance si Lord doon sa salita niya na, I am going to provide for you. Huwag ka nang kasi kaya nga sinabi, worry is a sin. Kaya sabi nga doon sa Isaiah 55, sabi nga niya, tulad ng ulan at hamog, pagdampi sa lupa, ito ay magiging pandilig. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin, pagpapalay, ito'y makakamit. Sabi ni Lord, ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo'y mananatili. Yan ang salita ng Panginoon, mananatili kahit ano pang mangyari. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, panghawakan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Hindi yan uubrang mabaliwala. Kapag ka talagang tunay na tinanggap mo ha mga kapatid, yung salita na pangako ng Panginoon, panghawakan mo. Mga tutupad yan. Ano man ang mangyari. Kaya sabi nga ganun mo sa Isaiah 55 na inawit natin, lahat niyan makakamit mo. Kaya sabi nga nun niya, do not worry about your life. Sabi nga, what you will eat or drink about your body, what you will wear. Is it not like that life is more than food and the body more than clothes? Look at the birds in the air. Sabi nga nun niya, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them.
Kung yung mga ibon, pinakakain ni Lord ng libre, ikaw pa. Di ba? Anak tayo ng Diyos. Tsaka hindi nalalaglag sa baba, no? Hindi Meron alam bang ng hindi Diyos. kumakain sa atin? Sabi nga ganun doon sa yung, di ba, sa Proverbs, sabi ano niya, wala, sa Salmo rin yata yun, di ba? Wala pa akong nakitang naglingkod sa Panginoon na ang anak nila ay naging pulubi. Naging, Even nanghihingi, lions no? go hungry for Nanghingi the lack ng of food. yan, ng But limos. those who obey the Lord Lack lack nothing nothing good. Yes. Pag itong Matthew 6 na to, ginawa mo in the contextual approach. Wag mong kukurutin. In the context The of whole context. do not worry about life. Ang sabi roon ganito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa verse 33. And all these These things things shall shall be be added added unto, unto you. and all these things will follow you. Yeah. Oo. Kasunod mo na eh. Yes. Kasunod mo na. Hindi ka na mag-worry eh. Meron lang pinagagawa si Lord. Unahin mo siya. Na kaya sabi nga niya, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pakahangaring malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Yan lang ang dapat nating gawin, mga kapatid, at lahat na ay ibibigay ng Panginoon. Kaya sabi daw sa verse 34 dito sa Matthew 6, live one day at a time. Sabi gano'n niya, wag kang mag-worry. Kasi yung worry mo, hindi mababayaran yan. Hindi mo nga alam kung ano nga yung kinabukasan eh. Kaya sabi gano'n niya, one day at a time, Lord Jesus. Alam mo doon sa Deuteronomy 28:28, pag-worry, pag-iisip ng kung ano-ano, pagka anong hindi sabi ka roon? sumunod, Maloloko ka. You will be crazy. Yan. Isa sa kaparusahan, sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kabalisahan at maari ka pang masira ang ulo. Oo, hindi ba yun? Kaya napakahirap na hindi mo sundin. Kasi sabi nga ganun, itong don't worry is a sin. Sabi nga, yung pag-worry is a sin. Kasi sinabi ni Lord, don't worry. It is a command. Hindi yung pinakiusap, please. Walang please wala ito command. Walang sinabi si Lord na, please don't worry. Hindi, it's a command. Don't worry. Sinabi niya, kasi ipoprovide niya. Ang kailangan lang gawin, unahin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong katauhan. Sabi niya, unahin mo ang kanyang righteousness. Sabi gano'n niya, and all these things shall be added unto you. So, Jesus made it very clear. And that righteousness, Oo. yon alam mo yung kung ano, righteousness Katwiran. is provided Yes. by the grace of God. Amen. Doon sa law, righteousness requires obedience. Pero ito, righteousness, ibinibigay ng Diyos by the grace Of God. Yes. Being Ibibigay. righteous kasi, ang paggawa Sabi- ng kabutihan, Ibibigay. ito yung nakaprepare para sa atin. Ibibigay ang lahat ng naisin mo sa akin. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, John 15. at ang salita ko'y 7. mananatili sa iyo, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo ay mananatili. A requirement lang, huwag kang aalis mga kapatid. Huwag aalis. Kahit ano pa nangyayari. Yung test, pansamantala lang yan, kailangan ipasa mo. Hindi ka gagraduate pag hindi mo ipinasa yung test. Sabi gano'n niya. Kaya kinakailangan mag-graduate tayo dyan. Manatili kasi tiyak.
Lahat magkakaroon na ng... nakikinig ngayon, Oo. graduate na yan. But Yes. be aware, Aha. baka tayo mahuli noong ano, Ng alin? yun sa Matthew 10, the devil comes To kill steal, and kill, and destroy. destroy, Oo. yeah. Oo. But, Diyan yun pa. Jan, Oo. beware, baka yung devil, mahuli ka nun. Aha. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa susunod na mga talata, napakaganda talaga. Oo. ano ba? I came to give you life. I life. gave you life, Life in all its abundance. Yes. Kasi alam mo, sa dami ng mga pinagkakatakutan ngayon ng tao, dahil nga walang hindi masyadong established ang relasyon sa Diyos, walang kasiguruhan. Kasi kapag ang presensya ng Panginoon wala sa'yo, talagang napakaraming pagkatakot. Grabe. Sa dilim lang, matatakot ka na. Ang tawag doon, nectophobia. Yung fear of the dark, nectophobia ang tawag po dyan. Yung fear of danger, yung ganyan. Yung sa water, yung flood, yung drowning, sabi nga niya, aquaphobia yun. Imagine mo, Ano, takot maligo? O ano? makakita ka lang ng nagbaha ng konti, akala mo malulunod ka na. Aquaphobia po yun. Ang daming pagkakatakutan. Yun nga, yung pagka nakakita ka ng yung nawalan ka ng pera, yung monetary lack, kaya takot-nakot, nagiging miser tuloy ang tao. Sa kagustuhan na wag mawalan ng pera, nagiging maramot tuloy. Hindi ba? Ang nagiging contradicting do sa salita ng Diyos, di ba? Sa salita ng Diyos kasi, the more you give, the more you will prosper, the more you will receive. Kaya, yan pong mga kwan na yan, yung mga pagkakatakot na yan, God's care for us usually includes our participation. We know that we have been given. So, binigyan na tayo ni Lord eh. Pero ang kailangan sa atin, Ma-involve yung ka. sinasabi nito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is reverential fear. The holiness of God Yan lang ang is dapat na fear na fear matira. of the Lord. Yan lang ang dapat na matirang Ikaw fear. matakot ka roon. Pero yung all other fears, wala. Kailangan pag wala, pagka wala yung fear of the Lord, yun yung the beginning of wisdom kasi magkakaroon ka ng napakaraming fear na yun ang magkuresulta para masira ang ulo mo. Kasi nga, wala kang kasiguruhan eh. Pero if you have the fear of the Lord, which is the wisdom, di ba? The start of wisdom, yung karunungan galing sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan. The holiness of Oo. God. Andiyan yung peaceful ang buhay mo. Kaya sa Philippians 4:18, kapag kayong akala mo palagi kang nawawalan, yung sabi gano'n ni St. Paul dito, I have received full payment and have more than enough. I have amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Ang ibig sabihin ni Paul dito, na nakita niya na yung pagtulong ng kapwa Kristiyano niya, no? Na ito ay masamyong insenso sa harapan ng Panginoon. Ito ay pleasing sa ating Panginoon. Kaya kapag ka ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi magpadala si Lord ng somebody to help you in your any problem, lalo na sa monetary problem. Hindi walang hipuin ang Panginoon para tulungan ka eh. Makikita yung tulong ng Diyos eh, sa pamagitan ng kapwa Kristiyano. Yan ang napakaganda. Kaya si Paul nagpakita dito na example dito sa Philippians 4:18 na yung isang kapwa manggagawa niya, nagpadala ng supply yung mga taga-Pilipos through Epaphroditus, di ba? Na pinadala yung gift para si Paul ay masatisfied doon sa mga pangangailangan niya monetarily. Kaya sabi nga niya, kaya may dagdag na 4:19, sabi nga, and my God will supply all your needs according to the riches and glory of Christ Jesus. Kaya napakaganda. May assurance na ipoprovide ni Lord lahat ng need mo kasi nakapagbigay ka eh. Nauna munang nagbigay, di ba? If you give, you will receive. Mauna muna yung giving. Kaya kasi ang giving ho by faith. Yan ang isang itinuturo sa atin. So we have the resources to manage, we have the talents to use, we have the
opportunities to explore, and the strength and creativity we need to problem solve. Kaya yung mga gift na yan na binibigay sa atin ng Panginoon, kinakailangan maunawaan natin na yan na mag-ooperate through the power of the Holy Spirit. Alam mo Hindi yung mo mga magagawa yan kung wala ang tulong ng Diyos. Alam mo yung gift na yan, hinahawakan natin. Oo. Ito yung mga resources na i-manage natin ng tama. Yes. Tama ang management. At itong mga talent na ibinigay sa atin to preach, to give, and other things, kailangan gamitin natin to. Amen. Kung tayo ay nakatanggap ng pagpapala, i-manage natin. Kung tayo ay mayroong mga special gift na ibinigay ng Panginoon, kailangan gamitin natin to Yes. sa tamang pamamaraan. Kasi alam natin na alam ng Diyos ang lahat, kaya magagamit ka o gagamit ang Panginoon ng ibang tao para i-provide ka at at the same time, ikaw rin gagamitin para i-provide yung need ng Kung iba. hindi ka nagmamanage Nasa- ng tama at hindi mo ginagamit, O, ano yun gagawin? na. Ang kinakailangan. Baka mamaya sa iyo ibigay, tapos ka, Lord, bakit hindi binigyan kita, hindi mo ginamit. Oo. Pinrovide kita, hindi Kaya mo minanage. Tama. Ayan. Kuminsan mga kapatid, hindi natin nalalaman, ba't kaya ang dami kong pera ngayon? Ba't ang dami kong blessing? Kasi, kinakailangan itanong mo sa Panginoon, Lord, sino ang nangangailangan para namin mapatulungan? Yan. Lord, Kaya ka binigyan dahil somebody will be needing it. Di ba? Yun ang kwan doon. Maging pagpapala ka, kinakailangan yung pagpapala na yan ay magamit para pagpalain ng iba. anong sabi sa Galatians 6:2? Uh-huh. Sawa ka na ba? Sa pagtulong, di ba? We should Hindi not ka be magsasawa. tired of Carry one Another's another's burden. burden. Yeah. Ayan. So Sabi- to manage it, yung mga tao naman na iba, bawa meron ng may mga cellphone ng 3,000 o 5,000 o 30,000. Hindi pa Huwag isasauli pa. Huwag true kasi itong hindi, ang gusto ko yung mahal na ganito. Yung kanilang mga want, huwag mong ipakarga sa iba. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, carry one another's burden. Kasi hindi want ka na yun. nagsasawang tumulong sa kapwa sa pangangailangan nila. Yung Ayan. need lang. Kasi kuminsan, pati yung want mo, gusto mo i-burden sa iba eh, di ba? Ang tinutulungan, yun lang talagang nangangailangan ng tulong, mga kapatid. Yun sa Galatians 6, i-differentiate natin yung carry one another's burden and carry your own burden. Di ba? Yung carry your own burden, may mga burden po tayo na dapat hindi natin iniaasa sa iba kasi pinuprovide ka ni Lord. Pero yung iba naman, carry one another's burden, pagka nararamdaman mo na nangangailangan ng iba at kinakailangan tulungan mo. Yun naman yun. Huwag kang manghihinawa na tumulong sa iba kasi nararamdaman mo yung need ng iba. Kaya yun naman, hindi naman kuminsan, most of them does not involve monetary needs. Hindi naman. Di ba? Kuminsan, need lang, comfort lang. Akala mo kasi palagi ang need palaging pera. Hindi ho, mga kapatid. Bihira na mga nang pangangailangan puro pera. Kaya God sees the next chapter of our life. Sabi gano'n niya, our entire life. He knows how He is going to take care of us today and also tomorrow. He also knows how best to lead us in the future. Si Lord lang ang nakakaalam because He knows the future. He knows everything. Even though when the path does not make sense, God is with us. Parang pagkakumisan, parang hindi tama, parang hindi naman, di ba? Parang hindi ko maintindihan bakit nagkakaganito ang buhay ko. Pero ang Panginoon, ipaliliwanag sa iyo kung bakit. Kasi sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and staff, they comfort me. Si Lord, siya ang ating mabuting pastol. Hindi siya nagkukulang. I-guide tayo even in the darkest yung lugar ng ating buhay. Sa ibang version, Oo. ito Even though I walk in the valley. through the shadow of dark body. Shadow lang yun. Shadow lang. Hindi yan. Hindi talagang even though I walk to the dark body.
The body Kahit will ano ba, end. hindi Sabi nga shadow ganun. lang. That darkness will fade into memory and your needs will be met. Kaya sabi nga gano'n niya, yung shadow nga lang, sabi gano'n niya, yung body na yan, matatapos yan. Matatapos yan, yung sabi mo nga, shadow lang, hindi yun yung pinaka-mismo talagang one. Kaya doon sa Isaiah 43, 1 and 2, sabi nga niya, now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Tayo ay para kay Lord, di ba? Ang sarap marinig niyan, anak, akin ka, di ba? Walang kwan yun. Yun ang napakasarap na naririnig natin. Sabi nga, when you pass to the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ano yan? Di ako matatakot. Yung ba yun yung awitin na yun? Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama ko. Di ba? Na kahit na ano pang mangyari. Kaya, sabi nga gano'n, God's omniscience will keep us full confident that I am seen, I am safe, and I am secure. And my needs are met, and my future is good because the eyes of the Lord are everywhere. Sa Proverbs 15:3, hindi ako matatakot. Hindi ba, Pastor? Balik na doon sa ano. Kasi yung, pag meron kang pangailangan, kanina mo sabi, God is ignoring me. Yeah. Parang binabaliwan na parang pangailangan ko, hirap na ako. Or indifferent towards you. Amen. Sabi, ang Diyos naman, parang hindi nalalaman ng kalagayan ko. Baka naman ako sobrang ginagawa ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Let us trust God, Amen. who knows your needs better than anyone, including you. Pangalawa, stay faithful. Yun John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you can ask for anything else and you shall have it. Yeah. Stay full and faith. Hebrews 11:1. Amen. Faith is to be sure Of the things, of the things you hope for and to be certain of the things that you cannot see. Don't waver. Amen. Kaya dun sa Isaiah 43 ulit, awitin natin, Sige. Pastor. Sabi nga na, do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. When you pass through deep waters, I'll be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you, for I am your God who saves you. Purihin ng Panginoon. Yan si Lord. Yan sa pangako niya sa Isaiah 43, 1 and 2. Kaya paano bang hindi ka mananangan sa Kanya? Imagine mo, ano man ang mangyayari sa buhay mo, ang sabi niya, huwag kang matakot, anak, aking ka. Di ba? Nasa'yo ako. Kaya ano pa ba naman, kaya nga kapag ka ang Diyos na buhay ay nasa atin, His presence will always make us secure. His presence will always make us provided for. His presence will make us open, will make us safe, will make us peaceful. Yan ang ating Panginoon na palaging faithful, palaging accepting, an all-seeing God, an all-powerful, and an all-knowing God. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko, tayong lahat ay tinuruan ng Panginoon para maging panatag, maging ligtas sa presensya ng ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakikita ang lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya bago namin totally i-wrap up ito, mga kapatid, babatiin muna natin ang lahat ng ating mga kapatiran na nag-birthday ngayong araw na ito. Ngayon po ay June 18. Actually, kung buhay po ang aming ina, si Inang, ngayon po ang birthday ng inang ni Pastor Fred. Inang, yan, sige na. Si Nanang Josepa Francisco. Kaya, ang mga nagbe-birthday naman ngayon, ng mga kapatiran natin ng June 18,
ang beloved wife talaga ni Minister Jeff, si Sister Marichu Borja, yeah. Ay, si Brother Jojo Perez, ang asawa naman ni Sister Bebot, si Sister Jem Salvacion, ang asawa naman naming pamangkin na si Romel, thank you Lord, nasa Amerika po siya. Si Sister Judith Cruz, ating tumana, Sister Grace Balbuena, Sister Joan Deloria, Brother Christian Mahinay, ang dami nila, Sister Irene Atienza, Brother Sunny Macasero, at si Sister Irene Manigbas. Yan. Happy birthday mga kapatid, and God bless you, and Brother Bong, batiin natin ang ating mga kapatiran. Thank you Lord. Happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sige, bago ko tawagin si Pastor Fred para sa ating wrap-up at aawit din ako bago natin tawagin si Pastor Fred. Meron po tayong announcement, ang ating pong covenant members. Para sa ating lahat ng covenant members, meron po tayong covenant meeting. Ito po ay nabago na, nandito na po ang ating pagbabago. Ito po ay mangyayari na sa July 4. Ito po ay isang Sabado rin, Saturday, July 4, 2026. Dito na po tayo sa Confi Center, dito sa Parañaque. Tayo po ay magsisimula ng 8 o'clock in the morning. Dito na po at para marami tayong ma-discuss. Maaga po tayo dito mga kapatid, lahat po ng covenant members, active and inactive. Sama kayo para malaman natin ng mga ating pag-uusap-usapan mga kapatid. Yan, salamat sa Diyos. Sige. Awit muna ako, Pastor Fred, bago ka mag-closing, mag-wrap up. Yan. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot. Ikaw ang aking kaagapay, pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo. Hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalahan si Jesus sa buhay ko. Salamat sa Panginoon, Pastor Fred, para sa ating Sige. wrap-up. Thank you, Lord. At because God is all-knowing, so I am provided for. Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of those enemies. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Ang inaasahan nating buhay na kasama ng ating Panginoong Jesus.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let Amen. us pray. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos, na nakakaalam ng lahat-lahat sa aming buhay. Hindi mo kami hinihiwalayan. Kami pong lahat ay open at naked sa iyo kung ano ang aming buhay na ninanais mong ipakita sa iyo. Salamat sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan at ang aming relasyon sa iyo ay nanumbalik dahil kami ay mahal mo. And this is your covenant with us when we pass through deep water. Amen. Ililigtas mo kami. Praise God. Salamat po sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord, mga God kapatid. bless us God bless all. everybody and see you again next week. At tayo po ay magtatapos sa isang new song of the week. Ang sabi po ay, title po nito ay Di Mo Ako Iniwan by Sister Sara Abanilla. Purihin ang Panginoon. God bless everybody. See you again. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon'y tumatangis, hiling ay awa sa iyo. Tila hindi ko naririnig ang tinig mo, at hindi ko nadarama ang saklolo mo. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito, dahil una pa man ay karga mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala
balita ang gospel